Ayan. Hello mga kabiyads. So, another podcast na naman ulit dahil nga February. So, ang topic natin is For Love Month pa rin yung topic natin. So, ito, nagkaroon lang din kami ng mga discussion, reflection about dun sa preaching ni Pastor Jim kanina. Yung topic kasi nung journal to nung Saturday, all about Jesus reinstates Peter. Ayan. By the way, kasama ko nga pala to si Jetra. Hi guys! And si Mia. Hello po. Ayan. So ayun, samahan nyo kami sa isang podcast. Hopefully, itong podcast na to is um, hindi lang kami makapagbigay ng mga insight sa mga listeners, kundi ma-enlighten din kami na magde-discuss din ng topic na to. So sige, simulan na natin. Ayan. So, ayun, verse for verse, ayan, aralin natin siya. So, sabi sa verse 15, sabi nga dito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, yan, Simon, son of John, do you love me more than this? So, tinanong ni Jesus that time si Peter kung mahal mo ba ako? Do you love me more than this? Sabi naman ni Peter is, yes, Lord. He said, you know that I love you. Ayan. Tapos tinanong ulit siya ni Jesus. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Ayan, muling nagtanong ulit si Jesus kay Simon. Sinagot siya ulit ni Simon na he answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. So, pangatlong beses, nagtanong ulit si Lord. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? So, nung time pala na yon na-hurt si Peter na. Kasi sabi dito, Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Oo nga naman, alam ni Lord, batid niya lahat ng bagay. Pati puso natin alam ni Lord. So, sabi niya dito, Lord, you know all things. You know that I love you. So, sabi ni Jesus dito, Jesus said, feed my sheep. Di ba parang ilang beses ni Lord sinabi na feed my sheep, feed my lambs. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. Sinabi ni Lord. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Mamaya i-discuss natin yan. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. So, dun nag-end yung chapter na to sa John 21. Ano ang nyo? Reflection nyo? Actually, ayun nga, nagkaroon din kami ng refreshment dito sa topic na to. Tinanong ko rin si Jet, tapos si Mia, kung ano yung naging reflection nila doon sa topic, doon sa tinuro ni Pastor kanina. And since journal din siya, 'di ba? Napakaganda niyang pagbulay-bulayan. So ikaw, Mi, ano yung sa tingin mong naging reflection mo dun sa topic na yun? Para pala siyang ano, ano yun, naalala ko yung mga mag-boyfriend, girlfriend. Like, kung paulit-ulit mong tatanungin yung partner mo kung mahal mo ba ako, gano'n. Oo. Parang naghahanap ng assurance. So, kung lagi mong tinatanong pero hindi naman kayo nagde-date, gano'n, walang actions, talagang mapapatanong ka, 'di ba? Ikaw kaya, Ate Christine? 'Pag walang mga date gano'n, mapapatanong ka, 'di ba? Oo, kasi parang pag more on words lang na sinasabi na mahal kita, pero parang puro pagmamahal na lang na galing sa salita, wala naman Nakaka-doubt siya, like, Mm. as a person. Tas, kunwari ikaw Ate Mia, sabi mo sa'kin, mahal mo ako. Pero wala akong nakikita sa'yo. Parang magda-doubt ako nun na, ay, mahal mo ba talaga ako? Parang Mm. gano'n. totoo. Yung reflection ko siguro is, ayun nga, action speaks louder than words. So, paano mo masasabi na mahal mo yung isang tao kapag walang actions na nangyayari? Kung puro ano lang, puro verbal lang yung mga sinasabi mo. So, siguro i-connect ko na din 'to
sa relationship ng parents sa ano nila, sa mga anak nila. 'Pag yung parents ano, puro utos pero hindi naman ginagawa ng anak, siyempre mapapaano yung parents na Mapapatanong. mapapatanong sila. So, ayun. Same din kay Lord. Kung mahal mo si Lord, ipakita mo. Hindi yung puro, kasi nga, madali lang magbitaw ng salita eh. So, lagyan natin ng ano, ng actions. So, ayun, yun lang yung mostly na tumama sa akin. Amen. Talagang evident talaga dapat yung actions once na may mga binibitawan tayong salita. So, napakaganda nung nasabi ni Mia. So, di ba kahit gusto lang din sigurong i-reaffirm ni Lord kay Peter yung love niya. Love ni Peter kay Lord mismo. Ikaw naman, Jet, ano yung nakita mo dun sa topic sa John 21? Sa akin naman, yung sa perspective ko is, yung, yun nga yung sa point yung nag-sharing tayo kanina, yung love as the foundation. Kung nga, ikaw ate, parang stranger ka sa akin, tas may utos ka sa akin, parang, sino ka ba? Ganon. Hindi ko Hindi mo ako pakikinggan. Oo, di hindi ba? kita pakikinggan kasi wala tayong relationship, Oo. hindi kita mahal. Pero kung nandun yung love, nandun yung, ano, yun nga, yung pagmamahal ko sa'yo, yung meron tayong relationship, madali kitang, ano, parang susundin. Although, ayun, minsan nga, mahirap, lalo na, ano, yung personally, pagka, parang nagiging burden na lang yun. Pero, ayun nga, 'pag may love ka, gagawa at gagawa ka ng paraan. Parang kahit nahihirapan ka, ta's gagawin mo pa rin para dun sa isang tao. So, i-relate natin yun sa relationship natin with the Lord is kapagka mahal natin si Lord, parang kahit nahihirapan tayong gumawa ng way, kunwari magbabasa ng Bible ta's wala kang time. Pero kung mahal mo si Lord, maghahanap at maghahanap ka ng time, eh. Ayan, as a student, guilty ako diyan guys, na kahit ano ni ate yan, na parang ang hirap makahanap ng time, which is dapat maraming time kasi nga youth eh. Pero, ayun, kung mahal ko talaga si Lord, gagawa at gagawa ko ng paraan para lalo ko mapalapit sa Kanya. Ganun. Amen. Tingnan nyo naman yung reflection ng dalawang to. Talagang na-internalize nila mismo yung topic. And napakaganda din talaga nung point ni Lord kay Peter, 'di ba? Mm. Na gusto niyang i-reaffirm yung love ni Peter sa kanya. Pero lagi niyang binabanggit din dun sa huli yung feed my sheep, feed my lambs. Kasi point 'yon ng calling to leadership. Kasi si Peter magli-lead din siya eh. Kumbaga parang sa part din to ng discipleship na kailangan may alagaan siya, may sharean siya ng gospel. Yun yung point din na kapag wala na si Christ doon sa katawang lupa niya, si Peter na rin yung magtutuloy din ng ministry ni Lord. Di ba? So ayun, ang akin lang, ang nakuha ko ding point dito is yung grace ni Lord na binigay niya kay Peter mismo, yung grace beyond failure. Kasi para sa akin, nakita na ni Lord mismo eh, batid niya na eh, na ide-deny siya ni Peter 3 times. Pero nakita mo pa rin na mahal pa rin siya ni Christ. Beyond that failure, nandun pa rin yung grace niya. Parang ang ingay ng busina sa likod. Anyway, sige, ituloy natin guys. Ayun nga. So the passage teaches that failures do not disqualify one from service to God. So yung failure pala natin in the past, hindi pala yun magde-disqualify sa atin para hindi tayo makapaglingkod kay Lord. Once we turn back to God, bumalik tayo kay Lord from our past failures. Kasi si Peter, hindi naman siya yung, oo nga, dinenay niya si Lord that time, nagkasala siya. Pero bumalik siya eh, hindi naman siya nagpakamatay, Ano di ngayon ba? ate, parang nakikita ko dun, parang yung time din, parang magiging lesson na yun sa atin. Kapag may past failure tayo, lesson na yun na parang wag na natin ulitin. Kasi nga, ganun yung nangyari sa atin. So, yun yung parang nakuha ko dun sa... Amen, oo. Kasi
tama eh, si Peter nung time na yon tinuloy-tuloy niya mismo yung gawain ni Lord kahit alam niyang bumagsak siya nung time na yon pero naging resilient pa rin siya, bumangon siya, ginawa niya pa rin yung works of God. Tinanggap pa rin siya ni Lord, no? Oo, tinanggap pa rin siya. Tama. So ayun, si Christ nagbibigay siya ng full restoration sa mga taong um, bumagsak from their past sins, proving His grace is stronger than Peter's shame. So napakaganda nun na proving His grace is stronger than Peter's shame. So ipinaprove lang nun talaga na lahat ng nangyayari sa life natin, whether good or bad, ay grace pa rin talaga nila ng Panginoon yun. So isa pa dito is yung 'di ba yung stretch out your hands and another will tie you fast. Ayan, 'di ba sabi nga dito, so Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, ayan, na-topic din to kanina nung Sunday. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. Ibig sabihin that time, ayun yung time na nag-fail si Peter kasi sinunod niya yung flesh niya. Sinunod niya yung desire niya. Dinanay niya si Lord. So sinunod niya pa rin ah yung tawag mismo ng desire niya. So nag-fail siya sa part na yun. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead where you do not want to go. So part ito ng submission. 'Di ba? Nagkaroon ng submission doon si Peter. Obedience, may obedience pa rin. Parang part 'yon ng obedience. 'Di ba 'yun yung sinasabi mo obedience kanina, Mia? Yes, tama. So part talaga siya ng obedience. Yung Peter will submit to the authority of God. Kasi binigyan na siya ni Lord ng grace. Nandun na yung grace ni Lord eh. Kumbaga, yung grace na yon hindi yun sasayangin ni Peter. Kasi when you are old, ibig sabihin, nandun na yung maturity ni Peter na sumunod kay Lord. Yun pala yung old na sinasabi doon, maturity. So, nandun na yung maturity ni Peter na sumunod kay Lord. Na, sabi dito, and lead you where you do not want to go. Ibig sabihin, hindi mo nasusundin yung fleshly desires mo, yung mga kagustuhan ng katawang lupa mo, kundi susundin mo na mismo yung gawain ni Lord. Yan, katulad nito, yung part na to, di ba? Ayan, i-rely natin sa sarili natin. Nandito tayo ngayon, nagpa-podcast, kesa nasa ibang bagay tayo ngayon, di ba? Pero binigay pa rin natin yung time natin para ipakita natin yung genuine love natin kay Lord. Kasi nga, mahal nga natin si Lord. Yun Ito yung action na pinapakita natin na mahal natin si Lord. Yun sa part, parang part din ng sacrificial love natin for the Lord. Ayun. Ayan. So, ayun, napaka precise nung topic ng chapter ng John 21. Pero, alam mo yun, napaka lawak niya. Pero nakaka-enjoy siyang i-internalize, di ba, Jen? Yes, ate. Kasi ito nga, parang ano lang siya, hindi natin masasabing simpleng passage, pero Nakaka-relate makaka-relate tayo. Parang malalagay natin yung sarili natin dun sa binabasa natin. Tama. So, ayan, tanongin ko naman kayo dun sa mga kabiyads. Ano sa tingin niyo yung makukuha yung application dito or realizations? Comment naman kayo Comment dyan down sa below. comment naman kayo dyan sa chat box namin. Chat box? Chat box. Sa comment box pala. Hindi pala kami naka-live, sorry. Ayan, ikaw Mia, ano sa tingin mo yung application mo dito sa topic natin? Ang masasabi ko lang is talagang important ang action. So, kung mahal mo talaga si Lord, mag-devotion ka palagi. Yes. Unang-una pa lang, pagkagising mo, wag na yung cellphone na yan. Sorry po. Sorry po. Talaga, i-pick up mo na yung Bible mo kasi yan yung talagang, yan yung sign, yan yung pag-show mo ng, pagmamahal mo kay Lord. Tapos, ayun, prayer, yung pagde-devotion talaga. Ayun, ang dami pa talaga na pwede mong ipakita na mahal mo si Lord. Ayan. Ayan. Si Jet naman. Copy paste. Copy paste. Hindi, yun nga, maganda din yung sinabi ni Ate Mia in relation dun sa sinabi ko kanina na yung love is foundation natin siya.
maganda na yung foundation natin, samahan natin ng action. Kasi, yun nga, ang hirap naman na puro sabi tayo, tas wala naman tayong ginagawa. So, ayun. Guilty din ako dyan mga kabiyan. So, kaya malala. Lahat tayo Ayun, guilty. lahat tayo guilty. Ayun, yun natin. Nagtatampo kaya yan si Lord. Nagtatampo yan si Lord na walang action sa ginagawa, no? Oo, magtatampo siya. Oo, sa totoo lang talaga. So, ayaw naman natin na ginigrieve natin yung Holy Spirit talaga. Yes. So, sacrifice our time. Gawin natin yung best natin to showcase our love to Jesus. Kasi si Lord naman, kahit nagkasala tayo beforehand, ibinigay niya pa rin yung buhay niya sa Ayun atin. nga ate, di ba yung kay Peter? Ayun, yun, pwede rin nating application yun na parang kahit, anong tawag yun, hindi siya betray yung parang deny. Kahit dininay niya pa rin si Lord. Parang bumalik pa rin siya and parang nag-mature siya dun sa nangyaring yun, dahil sa nangyaring yun. Mas nag-mature siya. Ayun. Tama ba? Oo, tama. Ang galing nga eh, kasi theologically speaking, talagang may wisdom pag talagang na-internalize natin yung Word of God. So, praise God din sa life ni Pastor dahil na naliwanagan tayo dun sa preaching kanina. Kasi ito yung preaching nung kanina, Sunday kasi ngayon eh, ito yung preaching kanina. So, na-enlighten din kami dun sa mga words na medyo mabibigat, malalim na binitawan ni Christ. So, feed my sheep, mag-disciple tayo. So, ayan, si Jet, nagde-disciple na rin yan. Si Mia, Soon. soon, malapit na rin Hi, to. classmates. So, ayan guys, siguro, ang may iwan lang din namin talaga sa inyo is, sacrifice your time to the Lord. Hindi lang siya more on words talaga. Kasi dapat ang nagpo-fuel sa heart natin is yung submission sa authority ni Christ. Na mag-submit tayo kahit minsan nakakapagod, minsan ang hirap, pero kung titignan naman natin yung ginawa ni Lord para sa atin, walang katumbas yun. So, yung pagbibigay natin ng best time natin sa Kanya, like prayer, di ba? Sabi nga ni Mia, yung journal, talagang gawin natin with our whole being. So, yun lang. Thank you everyone sa pakikinig. Hopefully may mga napulot tayong gems. Comment down below. Ayan, comment Comment kayo down sa below. mga realizations or reflection, di ba? Sharing Yes. tayo. Ayan. Sige, thank you everyone. Bye, God bless. guys. Bye.